Paano nga ba maghanap ng isda sa Pacific Ocean? Eto, sa nakita nyo yung mga ibon na yan, may posibilidad na may mga isda yan. Lumipad kami dyan kanina, marami kami nakita yan sa mga ibon-ibon na yan mga kasimang isda. Pag nakakita kayo sa radar ng ganyang kadami ng ibon, lumapit na kayo dyan, sigurado yan. Madami kayong makikita ng isda dyan. Yung mga buo-buo na ibon na yan, ayan, puro ibon po yan, mga kasimang isda. May isda po yan. So, dito sa area namin, nakarya kami ngayon, na sangkaterba, sangkatutak ang ibon, ayan. Yan po ang pangitain na ang area ay maganda ang prospect. May nakikita mga ibon. So, sabi ko nga sa mga nakaraang video natin, ang isa sa palatandaan kung saan may mga isda ay kung saan maraming ibon. Kung saan nandun ang ibon, nandun ang mga dilis na kinakain ng ating mga tuna. Kaya, ayan po. Yan pa lang sa radar natin, kitang-kita nyo na maraming posibilidad na may mga isda dito sa area. Ayan. Yan po, napuntahan ko na lahat yan. Maraming isda yan kanina. So, ito po, isa po sa inarihan natin, nakita natin kanina. So, ito pa nga po ang susi sa paghanap ng isda. Kailangan may communication kayo sa mga kasamahan, sa mga kaibigan, sa lifeboat, at sa weather conditions. Nandun din mo nakalagay kung may prospect sa area araw-araw. Maraming salamat. Habang sila ay naghahango mga kasima ang isda, kami naman po ay lilipad para may maarihan tayo. Ayan. So, good morning guys. Marami ng boat dito, marami ng barko. Nagkahulihan dito kahapon, marami ang huli ng mga ibang barko dito. So ngayon nakit na ako sa helipad. Lilipad muna kami para maghanap ng grasya. Ayan si Falcon. Good morning Falcon. Ayan si Boy Butas, mekaniko. Naka-prepare na yung ating si Falcon. Marami ng fishing boat dito sa area. Malalaking barko mga kasimang isda. Marami ng kalaban. Ayan. Nakapwesto ng ating lookout dun sa taas. So, nagtiteleskopyo na maaga pa. Taas yan, oh. Yan siya. Ganyan po ang trabaho ng ating mga fisherman, mga kasimang isda. Once na nandito na sa fishing ground, may lookout na yan, maaga pa lang. Tinitingnan na kung may mga alon-alon, kung may pisik, may ibon-ibon. Yan po. Yan niya siya, layo niya, oh. Oh, yan. Okay! Goodbye! Goodbye! Dinaanan lang. Hindi pa siya isda. Kinonfirm ko lang mga kasi mga isda, may isda daw doon pero tubig lang naman. Bakas lang siya. So, ito, lipat na tayo. Balanjigaw! Balanjigaw! Ikaw din eh! Magkano si Gabi? Ikaw din eh! Siyempre, tignan natin ang mga paligid mo. Para sa safety natin. Ano? Kung ano mo na siya. Nagtitingin ako yung tawag. Nakikisip ko. Di matulog.
Ayan, lumipad na nga tayo mga kasimangista. Hanap muna tayo ng grasya para may maarihan tayo. So, sa umagang yan, may informasyon na meron dito sa mga 30 milyas sa ating posisyon. So, pupuntahan natin sa mga kasimangista, i-check natin kung maraming ang grupo dun sa area. So, sa radar nga po kanina, nakita natin napakadami ng ibon. So, ayan. Ito na yung ating mga kasamahan dito. Ayan, dadaanan natin tong barko na ito. Titingnan natin kung sino ito. Ayan. Kaya yung mga gumuguhit na yan, makakapal na ibon yan. May isda po yan mga kasimangis. Mamaya mamumuti yan. Yung mga nangingitim na yan, alon-alon na yan, nakikita ninyo, ganyan po ang itsura ng isda kapag ito ay nagsisimula pa ng lumutang. So pagka marami na po tayo ang kinakain, lulutang na yan, mamumuti na yan mga kasimangis isda. Kung may nakita kayo ng ganyan sa kapaligiran, sa dagat yan, maraming pagkain yan, maraming ibon, ayan, pinopokus na yan. Mga patak-patak na yan, yan po ay mga puro isda. So mamimili ka na lang dyan kung alin ang malaking grupo na aaryahan mo. So gamitan mo ng sonar, nang sa ganun malaman mo kung anong volume nito. Ayan, ang dami na. So after ilang minutes lang naming pag-angat, meron na tayong nakita mga prospects. Ayan nga po, nakariyan ng isang kasamahan natin. Thank you sa kasamahan natin dahil siya nagbigay ng informasyon na meron dito sa kanyang palibot na maraming grupo. So ayan, dadaan natin siya ngayon at para pasalamatan natin mamaya para nang sa ganon to say thank you, kahit na hindi mo sila kausap, daanan mo lang siya, understood na yan mga kasimangis pagkaganyan. So nakikita niya, mga nangingitim na yan, puro isda po yan, yan oh. Unti-unti na lumalabas yan, may isda na po yan, yung ganyang itsura. Ayan. So ganyan po maghanap ng isda dito sa Pacific Ocean. Kaya ang title natin paano nga ba maghanap ng isda sa Pacific Ocean? Ganyan lang po. Pag kami nakikita kayong mga prospects na ganyan, mga ibon-ibon, bakas-bakas na ganyan, isda na po yan. Kaya hindi mahirap maghanap pag kami prospect. Pero pagka walang prospect po, inabot po ako na hanggang 70 miles paghahanap. Ay imagine mo, parang pumunta ka na rin ng Boracay niyan. From Manila to Boracay o Mindoro, somewhere in Mindoro. So ganun kalayo po ang nililipad ng inyong kasimangis para maghanap ng isda. Sa lawak po ng karagatan dito sa karagatang Pasipiko, kaya mahirap din po maghanap pagka talagang walang prospect. Daanan natin itong ating kasamahan mga kasimangis na ito. Ayan, kailan ni Master may kausap ako. Nagnanarrate ako dito. Ang vlog ko po mga kasimangis, wala po akong binabasang script, kaya minsan sinasabi ng ating mga followers at subscribers, paulit-ulit daw ako na sinasabi. Tama po kayo, paulit-ulit po ako kasi marami po tayong mga bagong subscribers at followers na bago lang, kaya pinapaliwanag po natin. At the same time, sabi ko nga, wala po akong script na binabasa katulad ng ibang vloggers natin. So ang akin, kung ano lang po nakikita ko, anong experience na sinasabi ko sa inyo mga kasimangis. Dinaran po natin ang isa nating kasamahan dito. Yan. Siya nga po nagbigay na impormasyon. Si Kira, si Kylie po yan, si Kira. Nandyan po naka-onboard ang isa nating Air Force pilot na si Colonel Alex de Mapilis. Daanan natin siya si Colonel. Yan, nandyan. Sa Black Chopper, si Eagle. Si Eagle po yan mga kasimangis da. Ayan. Pagka nagkakita-kita sa area, dadaanan mo. Kumusta? Tingan, ano lang ho, kakaway-kaway ka lang dyan. Understood na yon, nagkakaumustahan na. Ganyan po ang buhay dito sa laot mga kasimangis isda. Buhay si manging isda, ganyan lang kasimple. Ayan, kinukuha tayo ni Colonel Alex de Mapilis ng video habang nandun siya sa kanyang chopper na si Eagle. Ayan, tingnan niyo mga kasimangis isda. Nakataba naman ng puso pag nakikita mo yung mga kasamahan mo na nandyan sila. So, kasi kalimitan po mga kasimangis daan-daang milya ang distansya namin, hindi kami nakikita-kita. Kung kailan lang po talagang maraming isda at nagkakasama-sama sa area, doon lang po ang pagkakataon nyo na magkita-kita kayo. Tinginan na lang, yan, ganyan mga kasimangis Ang ano po dito, nagbigay ito ng informasyon si Kira kanina, kaso sina kasamaang palad po, naputol po ang kanilang kable ng kanilang lambat. So, ayan, nagpa-power block sila pero wala silang mga snap ring dyan, nalaglag po lahat, naputol ang kable. Ang kagandahan lang naman po dyan is nakasurvive yung lambat nila, hindi po nasira. Thank you Lord kasi hindi nasira. Kasi kung nasira po ang lambat, malaking problema po yan. Hindi na sila makakapamalakaya. Kailangan nilang
gawa ng kanilang lambat dun sa tabi. So for mga ilang araw po yan bago gawin kung gano'n. Sa laki po ng lambat, pag nasisira yan talagang matagal po ang gawaan, lalo na kung malaki ang sira. Ganyan po mga kasimangista ang buhay dito. Ayan. Yan naman po, ayan na nakikita nyo yan ay isang party line. Kanina pa po yan pumupwesto-pwesto. Marami pong grupo dito kanina, kaso lubog litaw po. Ayan, kita niyo yan. Isang party line po yan, ibang company. Dalawang baboy-baboy na nakababa dyan, pero yung kanyang pinopormahan, lubog litaw. So, hindi po maganda ang labas pagka ganun, dahil siguradong sasabawin ka lang din yan. Hindi nyo mahuli ang isda. Sayang ang pagod, sayang puhunan yan mga kasimangis. Sayang ang time. Yan, mga alon-alon na yan, isda po yan. May mga kasamang ibon. Ganyan po ang itsura niya sa itaas. Nasa 1,000 feet, mahigit po ako dyan, pero kita nyo naman, nakikita pa rin yung isda, kahit mga ibon-ibon na maliliit na ibon, basta po yan bumangkas sa tubig, sa dagat, makikita nyo, mapapansin nyo kagad. Noticeable po talaga siya, makikita talaga siya. Ayan, may dalawang baboy-baboy na nakabuntot. Kulay white ang fishing boat na yan. Ito po ang isa nating kasamahan na bagong dating lang dito sa area. Galing po ito sa Pilipinas. Siya po si Purple Lilac o si Shirley. Pumupesto na rin po yan mga kasimangis na. So lalapitan din natin, kukumustahan natin, lalapitan natin at magpaparamdam tayo. Baka sakali naman may pasalubong. Baka naman, ayan mga kasimangis na. Ganun lang joke lang. Normal po yan sa mga kasimangis na. Pagka may dumating, kumustahan. Baka sakaling may pasalubong o may package na makukuha dito mga kasimangis na. May package kami dyan. Mamaya kukunin natin yan mga kasimangis isda. Sa mga nag-a-abroad po OFW, ang mga OFW po ang nagdadala ng mga pasalubong. Pero dito po, yung mga Pilipino o yung mga pamilya ng mga kasimangis isda ang nagpapadala ng package sa amin. Reverse po dito. Yung mga pagkain namin hindi nakakain, mga damit o mga kagamitan na kailangan namin dito, sila ang bumibili ng mga gamit at pagkain namin dyan sa Pilipinas, pinapadala lang dito sa fishing ground. Ganun po, baligtad po. Ang OFW, siya ang nagpapadala. Ang mga simangisda po, siya ang pinapadalan dito ng mga food supply at anong mga pangangailangan. Kaya po pag may dumarating na mga barko galing dyan sa Pilipinas, sigurado po yan, may mga pasalubong sa mga kasimangisda natin. Ganun po ang buhay dito. Napakasimpleng buhay lamang mga kasimangisda. Ayan. Nakaway-kaway tayo sa ating mga bagong dating. Baka na may pasalubong So, ayan. Nakapwesto na sila. Malapit na rin pong umarya yan, tinuro na natin sa kanya, umusok na. Ibig sabihin, umabante na yan. Kaya, unti-unti na yung palapit sa target niya. So, ayan, makita natin mamaya pag-arya niya, mga kasimangisda. Yan na nga po, umarya na nga po si Shirley dyan sa pagkakataong yung mga kasimangis na. So, tingnan natin kung mahuhuli niya yan. Yan, nag-alon-alon sa kaliwa niya. Yan, sa harap na ang barko niya sa kaliwa. Nandyan po yung kanyang inaaryahan sa ngayon. Medyo alon-alon lang. Sinusundar na lang din po yung mga kasimangis sa pagkaganyan. Hindi nakikita masyado yung isla, pero ayan, tingnan natin kung mahuhuli niya yan. O sa bandang kanan meron pa ring kawan. Hindi niya na sa pool mga kasimangis na lahat. Pero yung nasa kaliwa niya, ayan. Yun nga po mga kasimangis, sa dami kasi nga ng grupo dyan, bigla na lang po nagsusulputan. Kaya sa bandang kanan niya, na hindi niya nahagip yan dahil may tinatarget na isang magandang grupo siya. So sabi ko nga sa inyo, maraming grupo kanina, nagsusulputan na lang na parang kabuti. Ganyan po ang labas ng isda mga kasimangis. Pag talagang si area magandang prospect,
kahit walang ibon or wala kayong nakikitang indication, mamaya makikita nyo na lang nagsusulputan yung isda. So through sonar po talaga, malaking tulong ang sonar dahil yung mga nasa ilalim na isda na hindi lumulutang, nadidetect po yan ng sonar. Kaya mostly ang mga ginagawa ng mga kasimanging isda natin, pagka nakikita nila sa sonar na mayroon sila nadadaanan, pinaparahan nila yon, binabantayan nila, and then iniintay nila yan na lumutang. Lalo na kung walang prospect na nakikita ng mga ibon, so sonar po ang ginagamit natin. Ma-advance po tayo, high-tech po ang ating mga ginagamit na sonar. Kaya ayan, kita nyo may lumutang sa kanan bahagi. So sa dami nga po ng lumulutang dyan hindi mo na alam kung saan ka bibitaw pagka ganyan po mga pagkakataon. So mamimili ka na lang talaga ng malaking grupo nang sa ganon mas may volume yung mahuli mo, mga kasimang isda. Yan, pupunta tayo sa bandang pupahan niya, sa bandang buntot niya, kasi yan maubos na ang kanyang lambat, may nailadlad niya ang kanyang lambat. So dyan na po ang bulabog time natin. Mag-assist tayo for the meantime, para sandali lang, para kita natin yung isda. Kanina nasa sentro lang so para hindi po lumapit ang isda dyan, so mag-assist muna po si Falcon dyan kahit mga ilang minuto. Malaking tulong na rin po yung mga kasimang isda na ang isda ay hindi lumalapit dyan sa tustusan o sa bahagi kung saan wala ng lambat. Puro kable na po dyan, mga kasimang isda. So yan, binabanda rin ang kanyang speedboat para sa ganun lumikha din ng ingay sa part na yan, para hindi lumapit ang isda dyan, para mag-maintain lang sila sa sentro o sa gitna, para habang lumalalim ang ating lambat ay nasasakop sila, hindi sila makakasisid ng malalim dahil matatrap na sila ng paglubog ng ating mga lambat. Ganyan po, mga kasimang isda, kung bakit tayo ay nagbubulabog. Kasi once na nakalapit po yan dyan sa walang lambat na part na yan, sigurado po yan, dire-diretso na po yan tatalilis hanggang makalabas. Pero kagandahan naman po, pagka may mga dilis po sa sentro ng ating lambat sa loob, nagme-maintain po sila doon po sila kumakain. Yan po ang idea dyan kung bakit kailangan magbulabog tayo, para hindi lumapit dyan ang dilis. Pag hinabol ng isda ang dilis papunta dyan, sigurado po sa labas nyo na makikita yan. So kaya ganyan, kailangan maglikha tayo ng ingay nang sa ganon hindi lumapit ang pagkain dyan na dilis. Ayan, nahuli niya po yan, mga kasimang isda, nahuli niya yan. So alamin lang natin kung ilang tonelada ang nadali niya dyan sa aryada niya ni Shirley. Ayan, mga kasimang isda, wala pa siyang detalye sa ngayon. So ganyan po ang diskartehan dito, mga kasimang isda. Sabi ko nga, mga kasimang isda, sa mga nakaraan kong video, kapag nakikita po natin ang ating mga sister boat na umaarya at kailangan ng assistance, tayo po ay bumababa para magbulabog. Yan po ay isa kong nasimulan dito na trabaho. So hindi naman po required na magbulabog tayo, pero pagka naman minsan nakikita natin na maganda yung isda sa loob ng lambat at medyo lumalapit dito sa parting ito, kailangan po nating tumulong sa kanila, kasi malaking tulong din po yung likha ng helicopter na ingay para hindi siya makalapit dito ang isda, mga kasimang isda. Ganun lang po ang diskartehan dito. Understood na po yan, mga kasimang isda. Basta umarya ang ating mga sister boat, miski hindi sila tumawag, kung kinakailangan tayo ay magbulabog, ginagawa po natin yan. So ganun din po, kung makakita tayo ng maraming isda, tinatawag natin to sa ating mga sister boat, dahil yun po ang tulong natin sa company na maka-arya ang kanilang mga barko, mga kasimang isda. Ganyan po, mga kasimang isda. So tingnan nyo naman, ang bula-bula na yan. Paano palalapit dyan ng isda kung makakita sila ng ganyan? So yung ingay na nanilikha ng ating speedboat, ng escape, ay talagang siyang magdadala ng tulong para hindi makalakas ang isda. Pero pagka po talagang malaki at volume ang isda, kahit anong bulabog nyo dyan, pag sumisid pa ilalim yan, hindi na mahuhuli. So para lang ho ma-prevent yung paglapit nila dyan, kahit pa paano ay tumutulong tayo. Ayan, mga kasimang isda. Ayan nga po, mga kasimang isda, nahuli nga po yan, mga kasimang isda. So sabihin ko na sa inyo kung ilan ang nahuli niya.
Siya po ay nakahuli ng 190 tons mahigit. 190 tons po yun sa unang area niya. Buena mano po ng ating kasimangista, 190 tons kagad ang nahuli. Galing lang po yan ng Jensen, mga kasimangista. Ayan, pabalik na nga po tayo kay Marimar. Dahil tayo nakapaghanap na, nakapag-assist na rin po tayo sa ating mga sister boat. Ayan, babalik na po tayo para tayo naman po ay tumutumbok ng ating barko dyan na si Marimar. Palanding na tayo. So magkakape muna tayo, mag-almusal na pala muna. Almusal na muna, mga kasimangista. Ayan, for landing na si Falcon. Maraming salamat for the safe flight. Thank you, Lord. At may chance tayo makarya. Ayan, mga kasimangista. Tumutumbok na rin kami doon sa area niya. Sumalubong na ako sa kanila para sila naman ang pupunta doon sa area kung saan ako galing, at doon sila area sa mga nakita nating isda, mga kasimangista. Ayan, thank you for the safe flight, good weather. Ayan, ang inyong kasimangista, Kap Nilo, si Totoy Bibo. Ayan nga po, sinurtcut na natin na umarya na nga po tayo dyan. Pinakita ko na lang sa inyo yung part kung saan malapit na tayong malapit na magsalok dyan, mga kasimangista. Konti lang ang nadali namin, nasa panglibre lang yan, mga kasimangista. Panoorin nyo hanggang dulo. Maraming salamat po. Kapag maraming tulingang nahuli, garne, ang nangyayari, aray, may tulingan na lamang binangay. Ayan. Itlugang-itlugan, no? Binangay tulingan. Sasalok na tayo, mga kasimangisa. Kukunti lang uli namin. Mga tira-tirahan na lang ng mga nandito.
There you go. Ha? 181118. Yeah. 24. 24. So, laki ng bigasan, no? 55. This one, oh, big, oh. Próxima. Marami pa rin talaga ang tulingan. Marami pa rin tulingan, no? Panahon ng tulingan dito, mga kasimahang isda. Oh, kalalaki ng tulingan, no? Ayan, mabibigay na kami tulingan. Wait. Nagkalat ang tulingan din, eh. Ayan. Hindi yan kasama sa aming binibenta. Pinamimigay na yan. Pangkain. Ano lang po, si Mangis sa by Kapnilo. Hindi po sa aking YouTube channel. Si Mangis Sander Col Kapnilo, all capital letters. Click the notification bell para lagi po updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po. Good morning. Konti lang huli pero bawi gasos lang, mga kasimangis na. Panggasos lang. O, dito na naman ang tulingan. Pantanghalian. Binangeng tulingan. Mahina yata ang baga.